Ako po si Tonton, 40 years old, taga San Mateo, Rizal. May ikukwento po ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag. Sana mabasa niyo po ito. 6 na buwan ko siyang napapanaginipan. Isang babae. Ang pangalan niya ay Isabela. Mahaba at sobrang itim ang buhok. Makapal ang kilay. Maliit ang muka na medyo mataray. Mahaba ang pilik mata. Matangos ang ilong at maliit ang mga labi. Halos gabi-gabi, lumalabas siya sa panaginip ko. Minsan nasa mall ako, minsan sa opisina, minsan sa bahay. Bigla na lang siyang lilitaw. Minsan kakausapin niya ako, pero paggising ko, hindi ko naman maalala kung anong pinag-usapan namin. Minsan naman, nakatayo lang siya sa isang gilid, nakatitig sa akin, para bang binabantayan lahat ng kilos ko. Ang tanong ko lagi sa sarili ko, kilala ko ba siya? Bakit paulit-ulit siyang nagpapakita sa panaginip ko? Sinubukan kong hanapin kung nakita ko na siya dati. Binaraos ko yung mga lumang pictures ko sa social media. Nag-google pa ako. Isabela. Long black hair, thick eyebrows, long eyelashes, pointed nose, and small lips. Has anybody dreamed about this? Pero wala akong natagpuan. Wala akong nakitang sagot. Hanggang isang araw, bigla na lang siyang nawala sa mga panaginip ko. So akala ko tapos na. Pero dito na pala mangyayari ang hindi ko malilimutang karanasan. May 28, 2025. Alas 6 ng gabi. Pumunta ako sa Northview sa may Batasan. Birthday kasi ng tropa ko. Masaya kami. Kainan, inuman, kantahan. Pero bago maghating gabi, nagpaalam na ako kasi may pasok pa ako kinabukasan. Nakamotor lang ako nun. Papalabas na ako ng kanto. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Number lang yung tumatawag. Ilang segundo lang yun. Pero itinabi ko ang motor ko para tignan. Hindi ko sinagot kasi number lang ang nakalagay. At sa mismong sandaling yon, isang truck ang nawala ng preno. Inararo nito ang 2 sasakyan at 3 motor. 3 ang namatay sa aksidenteng yon. Kung hindi ko itinabi ang motor ko para tignan ang cellphone ko, siguradong isa ako sa nadamay. Kinilabutan ako nun. Kasi ilang segundo lang ang pagitan. Pag-uwi ko, nanginginig ang buo kong katawan. Naligo ako at nagdasal. Nagpasalamat sa Diyos sa ikalawang buhay ko. Tinignan ko ulit ang cellphone ko. Nandoon pa rin ang number ng tumawag sa akin. Tinawagan ko. Walang sumasagot. Diretso sa voicemail. At ang narinig ko, halos mabitawan ko ang cellphone ko. Hi, you've reached Isabella. Leave your name and number after the beep. Tumindig lahat ang balahibo ko. Kinabukasan, tinawagan ko ulit at sumagot na siya. Siya nga si Isabela. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang 6 na buwan na panaginip ko tungkol sa kanya. At ang tawag niya na sumagip sa akin mula sa isang malagim na aksidente. Pati na rin ang voicemail na narinig ko kagabi. Pero isang bagay ang hindi ko malilimutang sinabi niya. Hindi raw siya tumawag sa akin kagabi. Wala siyang number ko. At hindi niya rin ako kilala. Hindi niya maipaliwanag kung paanong napunta sa cellphone ko ang tawag niya, pati ang voicemail niya. Wala siyang alam. Pagkatapos ng tawag namin na yon, nag-search ako sa Facebook gamit ang buong pangalan na ibinigay niya. At doon ay halos himatayin ako. Sa pinakataas ng resulta ng search, lumabas ang mukha ni Isabela. Mahaba na sobrang itim na buhok.
Makapal na kilay. Maliit ang mukha na medyo mataray. Mahaba ang mga pilik mata. Matangos ang ilong. At maliit na mga labi. Siya yung eksaktong babae na 6 na buwan kong napapanaginipan. At siya rin ang dahilan kung bakit buhay pa rin ako ngayon. Si Isabela. Ito po ang video ng aksidente sa Batasan Road. At kung mapapansin nyo sa may bandang kanan ng video after ng aksidente, sa kanto mismo ng Northview, makikita nyo ang isang motor na nakatigil. Ako po yun. Hindi po ito yung usual na nakakatakot na kwento. Sabihin na nating para siyang glitch in the matrix. Yun lang po. Maraming salamat and more power sa inyo. Hello, Di. Oh, saan ka na? Merong truck na nawalan ng preno. Buti hindi ako nasagi. Nasaan na? Sa Batasan.